Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay March 3, 2024 at tayo po ay nasa ikatlong linggo ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango sa aklat ng Exodo chapter 20 verses 1 to 17. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Diyos, "Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at tumango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang iyan, sapagkat akong Panginoon ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ika-4 na salinlahi. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Panginoon, sapagkat parurusahan ko ang sino mang bumanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ika-7 araw ay araw ng pamamahinga, at itatalaga ninyo sa akin. Sa ika-7 araw, walang gagawa isa man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop, o sino mang naninirahan sa inyong bayan. 6 na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng nasa mga ito. Namahinga ako sa ika-7 araw. Itinangi ko ito at itinalaga para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama't ina, sa gayoy mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay, huwag kayong mangangalunya, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambahayan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno, o anumang pag-aari niya." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. At sa ikatlong linggo na po tayo ng Kwaresma o 40 araw na paghahanda. Kamusta nga po ang ating paghahanda? Kumbaga, aware ba tayo? O baka nakalimutan na natin no, simula nung tayo po ay magpapahid ng abo sa ating mga noon na ipagdiwang natin ang Miyerkules ng Abo. Tayo po ay naglalakbay at sa ating paglalakbay pinaghahanda tayo para sa lalo tigit sa pamamaraan na pagsusuri ng ating pong pamumuhay sa pang-araw-araw. At isa sa mga pwede nating gamitin, itong ating unang pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Ito po yung isang bahagi na kung saan ay pinapaliwanag ang 10 utos na dapat na tandaan at dapat na isabuhay ng bawat isa. Ang mahalaga dito po na kailangan natin makita, sabi po dito yung pangatlong bahagi, itinalaga ang araw ng pamamahinga. So, nagbigay ang Panginoon ng isang araw para tayo po ay magpahinga. Itigil ang mga gawain, itigil po kung anuman at magbigay ng kumbaga isang may kalidad o yung may quality na pamamahinga. Ito ay utos ng Diyos. At saan tayo pinagtitipon sa pamamahingang ito? Tayo ay pinagtitipon sa isang lugar na tinatawag na nga natin na simbahan. Ito yung kung tawag nila noon ay templo, sa tawag natin ngayon, ito ang simbahan. Kung saan ay pinagninilayan natin muli ano nga ba ang nagawa nating kakulangan o kasalanan sa 10 utos na ibinigay sa atin. Ito yung dahilan na kailangan natin na kung sakali meron tayong nalabag, hihingi natin ng tawad
Kung sakali naman na tayo ay pinagpala, mapapasalamat tayo. At kung may pangangailangan tayo, magdadasal tayo ng sama-sama bilang isang komunidad, bilang isang bayan. Pero maganda rin na matanong nga sa ikatlong linggong ito ay ano nga ba ang naiko-contribute natin sa pangangalaga o pagpapanatili ng kabanalan, kaayusan, kapayapaan ng isang simbahan. Kasi mahalaga din po yan, no, na sa ngayon, pwedeng masabi natin bakit maraming Katoliko ang hindi na pumupunta ng simbahan. Anumang dahilan. Minsan, dahilan nila ay kasi busy sila, wala silang panahon, kaya kahit linggo ay magtatrabaho o kaya naman dahil pagod sila sa buong linggo at yung linggo na dapat na pinagpapahinga, ibig sabihin binugugol sa Panginoon, ay itinutulog na lang nila. Pero isa pang dahilan kung bakit marami din ang ayaw ng pumunta ng templo dahil maraming pag-aabuso na nangyayari sa loob ng simbahan. Maraming lingkod ng simbahan, mga miyembro ng ministries and organizations ay kumbaga, imbis na maging friendly, accommodating, ay medyo nakukos pa ng iskandalo sa mga tao at nagiging dahilan para hindi na sila magsimba ulit o bumalik. Maganda rin, no, na bilang pare, bilang tagapamahala ng isang simbahan ay matiyak, no, na talagang nananatiling tapat ang simbahan sa pagbibigay ng aral, pagtuturo, para na sa ganoon ay mas maunawaan ng bawat tao ang mga pangyayari sa kanilang buhay at kung ano ang mensahe ng Panginoon para sa kanila. Kaya nawa po, panatilihin natin, magkaroon tayo ng kumbaga concern sa ating simbahan, panatilihin ang kaayusan, no? Mag-contribute kung mayroong kakayanan o kapasidad para mapaayos ang simbahan, why not? No? Dahil ito ay atin ding pananagutan. Bahay natin to, simbahan natin ito, tahanan ng Diyos, ang sinasabing tahanan din ng bawat isa sa atin. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.